Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw. Ito na naman po yung balitang halian dito sa ating Kakampi Online. At syempre, ang inyong pong lingkod, Feni Codemus, para sa ating balitang halian. Tingnan po natin muna ang ating kakalsadahan. Ano na, traffic ba? Marami ngayong mga tao. Ay, sasakyan pala. Okay, marami yung sasakyan dito sa Mindanao Toll Plaza. Ang pa-southbound po ang traffic. Oo nga, lagi namang meron dyan. Sa Mapulang Lupa, ayan, passable naman. Ganon din naman ang Balintawak Toll Plaza. Ayan, ang Balintawak po ay medyo pagbabayad lang yan. Ang Bukawi, south and northbound ay passable naman pero marami sasakyan, di ba? Ganon din sa may Kawayan, Bulacan. At sa San Fernando, medyo may konti, di ba? Pero hindi pa rin naman po ganoong karami ang dumadaan, di katulad sa Bukawi at saka sa Mindanao. Okay, ayan ang ating mga kakalsadahan sa araw na ito. At hintayin din natin ang mga flash report. Uy, mayroong flash report si yung mga ating mga yung mga ang tawag dito, bagahe. Tingnan mo nga, yung kay Jeff, 'di ba? Ang dami ng mga na okay na 'yun. Very good. Congratulations for that. Ayan. Teka, tingnan natin muna. Nagkamali pa siya? Sige. Tingnan muna natin. Sabihan mo na lang ako, ha? Okay, at sa ulo ng ating mga balita. Fingerprints ni na Alice Go-Ohua Ping pareho, ayon sa NBI. Bagong DepEd Secretary anunsyo na ngayong linggo. Libreng toll fee. Yan, sa Cavitex dito sa Hulyo. Approve na. Yan. Nako, maganda yan. Samantalang tulpo kulong sa perpetual disqualification sa opisyal na namimili daw ng bibigyan ng ayuda. Samantalang ina, binenta ang nude photos ng anak online. Leptospirosis. Ayan, leptospirosis ay dumarami sa bandang Las Piñas. 878 na at 84 na naman dito ang nasawi ayon sa DOH. Lalaking binusan ng tubig, rumesbak ng asido. Babaeng wanted tibog habang kumukuha ng police clearance. Okay, pwede na ba ang ating flash report? Flash report muna tayo. Yes, hello po. Good morning sa ating mga OFW from Oman, LBM, Luzon, Visayas, Mindanao, Cargo. Ito na po yung inyong mga bagahe. Andi dito lang po sa Valenzuela City, Malinis Street, Lawang Bato, Valenzuela City. So magpunta po kayo dito para makuha niya po. Tapos makipag-coordinate na rin kayo sa Munich Rapid Trans para po makahingi kayo ng mga details doon, manifesto, para magpunta po kayo rito at ma-pick up na po yung inyong mga bagahe. Sa Munich at sa mga taong nandito, maraming salamat po at ibibigay na po natin sa ating mga OFW. So ito po ay pinasuyo lang po ng ating Bureau of Customs sa itong mga tao na ito, sa company na ito,
para po ibigay na po yung mga bagahe sa mga OFW. So ito lang po muna ang update dito sa Balikbayan Boxes from Oman. Basta't may inaapi, may kakampi, reporters Jeff Balsa. Maraming salamat and God bless sa ating lahat ng mga OFW. Ayun, meron pa bang iba? Kaya, ha? Okay, sige. At sa kabuuan ng ating mga balita, yan, walang sikretong hindi nabubunyag. Yan ang sinabi, ha? Itong sinabi ni Senator Riza Hontiveros matapos kumpirmahin ng National Bureau of Investigation na magkatugma ang fingerprints ni na Mayor Alice Go at Goo Huangping. So, ani Hontiveros, ibig sabihin nito, they are the fingerprints of one and the same person. Kumpirmado aniya na isang peking Pilipino si Goo. Kinumpirma nito ang pinaghihinalaan kung lahat ng panahon peking Pilipino si Mayor Alice. Or should I say Goo Huangping, siya ay isang Chinese national na nagbabalat kayo sa bilang isang Filipino citizen para mapadali ang mga krimen na ginagawa ng Pogo ayon kay Hontiveros. Napakalaking insulto aniya ito sa mga butante ng banban sa mga institusyon ng gobyerno at sa bawat mamamayang Pilipino. Ito na aniya ang pinakamabigat na ebidensya para palayasin na sa pwesto si Goo. Samantala, salamat sa NBI sa pamumuno ni Director Jaime Santiago sa mabilis silang pagkilos. Nananawagan ako sa opisina ng Solicitor General na bilisan ang pagsasampa nito ng co-warranto case laban sa kanya. Dapat mapanagot siya sa lahat ng krimen na ginawa niya at ng Pogo Hub. Ito pa ang dagdag ni Senator Hontiveros. Dagdag pa ni Hontiveros, ang paghahayag na ito ay hindi ang wakas. Goo Huangping, sa lalong madaling panahon, malalaman namin ang buong lawak ng iyong panlilinglang. Magpapatuloy ang aming investigasyon sa Senado. Maghuhukay tayo ng mas malalim at hahanapin ang mga sistematikong ugat ng ating problema sa Pogo. Yan ang tinuran pa rin naman ni Senator Hontiveros. May napili na sa bagong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bagong kalihim ng Department of Education, kapalit ng nagbitaw na si Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Marcos na i-anunsyo niya ito bago matapos ang linggo. I would like to be able to announce the appointment ng DepEd Secretary by the end of the week. Yan ang tugon ni Marcos. Hindi rin dapat iwanang bakante ang DepEd dahil napakahalagang departamento ito. Bakit kayo nagugulat? We cannot leave it open. Importante yang trabaho nila. We cannot just leave it like that na nakatiwangwang ng walang sekretary. Kaya't minamadali kong lahat, bigyan ninyo ako ng maraming pangalan. Anong gusto natin? What do we need? Tingnan natin ang mga mabubuti. Where is the status of the DepEd? What is now required? Ano ba yung kailangang gawin? So what do we need? Do we need an educator? Do we need an administrator? Yan ang dagdag ni katanungan ni Pangulong Marcos. Sinabi pa ni Marcos na wala namang ibinigay na rason si Duterte sa pagbibitiw sa pwesto bilang kalihim ng DepEd at pagiging Vice Chairman ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC.
said, wag na lang nating pag-usapan. So I did not force the issue. We will have to carry in, and the Department of Education is quite possibly arguable. The most important education because education is that important. So no matter the change of leadership is the department, we still have to carry on. Yan ang pahayag ng ating Pangulong Marcos. So matatanda na naghain ng resignation letter si Duterte noong Hunyo, ika-19 ngayong taong kasalukuyan. Good news! Sa mga motorista na dumaraan sa Manila Cavitex o Manila Cavite Expressway, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na inaprubahan ng Toll Regulatory Board o TRB ang rekomendasyon ng Philippine Reclamation Authority, operator ng Cavitex, na suspindihin ang paniningil sa mga toll fee mula Hulyo 1 hanggang 30. Ang mahal dyan. Doble. Ang TRB, ang governing bodies na nangangasiwa sa tollways sa buong bansa. Samantalang nagpapasalamat tayo sa TRB sa kanilang agarang aksyon sa rekomendasyon na ito ng PRA. We thank the TRB for their prompt action on this recommendation of the PRA ani Marcos. Pinasalamatan din ni Marcos ang MVP Group sa pagsusuporta sa panukalang suspensyon. Nagpapasalamat din tayo sa MVP Group sa pagsuporta sa panukalang ito ani Marcos. Samantalang naghain ng panukalang batas si House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo nitong Huwebes na naglalayo na maipakulong at maparusahan ng perpetual disqualification ang mga opisyal ng pamahalaan na namimili sa pagbibigay ng tulong sa kanilang mga nasasakupan. Ang House Bill, an act penalizing selective, discretionary, and discriminatory acts in the delivery of cash livelihood or relief assistance program ng local government unit. Ito ay magpapataw ng parusang pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon at perpetual disqualification naman sa mga public officials. Lagi nating naririnig ang problema na namimili si government official na bigyan niya ng ayuda mula sa gobyerno tuwing may kalamidad, pero wala namang nangyayari sa reklamo dahil walang napaparusahan. Dahil walang batas laban dito. Yan ang sinabi ni Tulfo. Ayon kay Tulfo, may mga pagkakataon na pinipili at inuuna ng mga local opisyal ng gobyerno ang tatanggap ng mga programa ng tulong batay sa personal na consideration. Naniniwala si Tulfo na ang ganitong suklam-suklam na gawain ay direktang paglabag sa accountability at transparency sa government services. Sinabi pa ni Tulfo na hihilingin niya ang suporta ng kanyang mga kasamahan sa ACT-CIS Party List na sina Representative Ed Vic Yap at Jocelyn Tulfo, Benguet Representative Eric Yap at Quezon City 2nd District Ralph Wendell Tulfo upang maging mga co-authors ng naturang panukalang batas. Tayo muna ay magpaalala mula sa ating himpilan ang ating ulapan. Ang ating panahon, ulat panahon muna po tayo.
Okay, makakakuha muna tayo ng report mula naman sa labas ng ating himpilan. Okay, pinuri ni Manila Mayor Rani Lacuna si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez dahil sa pagiging tunay na maginoo nito sa pagkakaroon ng puso para sa mahirap at sa pagiging totoo sa kanyang salita. Labis din ang pagpapasalamat ni Lacuna kay House Speaker sa pagbibigay idea nito na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay maaaring anyayahan sa inaugurasyon ng itatayong Gobernador Benjamin Romualdez Cancer Center sa Maynila. Sinabi ng alkalde na sobra siyang na-impress sa mabilis na pagkilos ni Romualdez sa kanyang binitiwang pangako. Ilang araw nakalipas bago sila nagkitang muli sa groundbreaking ceremony ng Specialty Center na itatayo sa compound ng City Government Flagship Hospital, ang Hospital ng Maynila. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Romualdez na isinama niya sa groundbreaking mismo ang House Appropriation Committee Chair na si Representative Saldico, Majority Floor Leader Manuel Dalipe, upang matiyak ang lahat ng kahilingan ng alkalde, pati ang pangako niya ay matupad ng walang balakid. Iminungkahi rin ni Romualdez na anyayahan si President Marcos Jr. sa pagpapasaniya sa center kapag ito'y natapos na. Binanggit pa ni Romualdez na ang yumaong gobernador, Benjamin Cocoy Romualdez, ang siyang paboritong tsuhin ng Pangulo. Dahil sa sinabi ni Romualdez, hindi nagkamayaw ang kasiyahan ng mga taong nagsidalo sa naturang pagtitipon kung saan isang masigabong palakpakan ng binigay na audience, lalong-lalo na kay Lacuna at iba pang mga opisyal ng lungsod na naroroon. Pinasalamatan ni Lacuna si Romualdez pati na si 5th District Congressman Erwin Cheng sa suportang ibinibigay nito sa programa ng kanyang administrasyon at ito'y makapagbigay ng libreng healthcare services sa mahirap lalo na sa itatayong center sa napakalaking tulong sa mga dumaranas na sakit na kung saan ang halaga ng gamutan mula sa 120,000 pesos hanggang higit sa 1 milyong piso. We assure you, Speaker, that this edifice will be maintained and sustained by our city government. Pero mas maganda po, sabi ni Lacuna, kung hindi naman kalabisan, paglalambing daw ito si Lacuna, na sana raw ito doon na at kompletohin ito, pati na equipment at logistical requirements para na rin sa cancer center, sabi ni Lacuna. Sa kanyang parte, pinuri naman ni Romualdez si Lacuna na ayon sa kanya, napakagaling, napakasipag at napakahusay na alkalde ng Maynila ayon sa House Speaker, at nagsabi rin ng presensya ni Naco at Dalipe ay regalo niya sa Lady Mayor, hindi lang salitang yes sila nila ko at Dalipe na bahala sa lahat ng kailangan nito. Mula rito sa lungsod ng Maynila, ito si Junan Sures, number 8, naghuhulat sa Balitaan Kakampi Online. Okay, balik tayo sa ating programa. At inaresto na ng National Bureau of Investigation ang Human Trafficking Division ang ina at tiyahin ng menor de edad na biktima. Biktima ng pang-abuso. Makarang umano nilang ibenta ang hubad na larawan ng biktima sa online sa Quezon City. Sa halagang 25,000 kada transaksyones, nakuhang ibenta ang online mismo ng nanay ng 11 years old na batang babae. Anak siya ng foreigner kung saan kasabwat umano mismo ang tiyahin ng bata. Sa harap ng media, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago, nagsimula ang bentahan ng malalaswang larawan noong 5 years old pa ang bata. Sinabi rin ni Olga Agustia Gonzalez, nakarating ang impormasyon sa NBI sa modus ng nanay at tiyahin ng biktima mula sa timbre ng isang non-government organization na nag-aalok
ng sexual video, recorded content at live sexual shows sa mga foreigner. Sa isinagawang entrapment operation ng NBI, na patunayang lehitimo ang pang-aabuso sa minor de edad kapalit ng pera. Aminado ang suspect na nagawang kasalanan dahil sa umano'y kahirapan sa buhay. Mayaman ka na kung 25,000. Bukod sa patong-patong na reklamo, ang kakaharapin ng mga suspect wala rin itong piyansa. Dahil maituturing ito na qualified online abuse ang naturang krimen. Samantala, nakapagtala ang Department of Health ng pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis sa Pilipinas. Bunsod na rin ng mga nakalipas na mga pag-ulan at pagbaha. Ayon sa DOH, batay sa isinagawa nilang patuloy na wild o ang waterborne illness, influenza-like illness, leptospirosis, and dengue monitoring, naobserbahan nila na morbidity week 24. Hunyo, ika-15. This year yun ha. Ang kabuwang bilang ng kaso ng leptospirosis ay nasa 878 na. Sa paliwanag ng DOH, bagamat ito ay kalahati lamang ng bilang ng 1,768 leptospirosis cases na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Naobserbahan naman umano nila ang pagsisimula ng pagtaas ng weekly case count ng sakit dahil sa mga pag-ulan. Sinabi pa ng DOH, mula sa 6 lamang na naitala noong Mayo, 5 hanggang 18, umabot na ito sa 60. Ang kasong naitala nitong Mayo, ika-19 hanggang sa Hunyo, ika-1. Sinundan ito ng 83 na kaso na naobserbahan naman itong Hunyo, ika-2 hanggang 15 o 15. Nabatid na maliban sa Zamboanga Peninsula, ang Northern Mindanao regions, lahat ng rehiyon ay nakapagtala ng pagtaas ng leptospirosis cases mula sa mga nakalipas na buwan. Ayon sa DOH, ang leptospirosis ay isang bacterial infection na naililipat sa tao ng iba't ibang hayop gaya ng daga sa tao sa pamamagitan ng kanilang waste product gaya ng ihi at dumi na naihahalo sa lupa, tubig at vegetation. Kalaboso ang isang lalaki matapos umano'y manaboy ng muriatic acid sa mga residente nang nambasa sa kanila ng tubig ay kasagsagan ng pagdiriwang ng Wata Wata Festival sa San Juan City nitong nakaraang Lunes. Naharap sa kasong physical injuries ang suspect na si Bonifacio Serrano Jr., 33 years old, Barangay Kupang, Antipolo City, matapos umano siyang sabuyan. Umano'y sabuyan ng muriatic acid ang biktima, si Alexander Severo, 30 years old. Batay naman sa ulat ng San Juan City Police, alas 9:30 ng umaga nang maganap ang insidente sa kanto ng Aurora Boulevard at South Veloso Street, Barangay Salapan. Papasok na umano sa trabaho si Serrano nang siya ay buhusan ng tubig ng mga residente kabilang si Severo. Ikinigalit naman ito ng suspect nang mabasa siya ng tubig kaya't bigla itong kumuha ng bote ng muriatic acid at isinaboy sa mga residente. Tinamaan naman umano ng asido sa mata si Severo. Kaya't kaagad itong humingi ng tulong kung kaya't inaresto ng pulis ang suspect. Ang Wata Wata Festival na ito'y tinatawag ring Basaan Festival. Ito'y taunang selebrasyon sa San Juan City bilang parangal sa kanilang patron na si St. John the Baptist.
Samantalang nabuking na may kinakaharap palang kasong kriminal ang isang babae ng pagtangkang kumuha ng police clearance sa Pasig City. Kaagad namang naaresto ng mga otoridad ang suspect na kinikilalang ni Pasig City Police Chief Police Colonel Celerino Sacro Jr. ang naarestong suspect alias Tricia, 44 years old, ng barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Batay sa ulat ng pulis, dako alas 12:22 ng hapon nang maaresto ang suspect ng Joint Personal na Warrant and Subpoena Section, Clearance Section at Station Intelligence Section. Nauna na rin rito umano nang tanggapin ng pulisya ang suspect at magtangkang kumuha ng police clearance. Gayunman, kaagad siyang inaresto ng mga otoridad matapos na lumitaw sa kanyang record na siya ay may nakabinbin palang kaso sa hukuman at may standing alias warrant of arrest na inisyu ni Eugenio de la Cruz, presiding judge ng Pasay Regional Trial Court Branch 117 noong March 25, 2019 dahil sa kasong paglabag sa PD 1866 o ang illegal possession of firearms and ammunition. Nagtakda ang hukuman ng 120,000 piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng suspect. Ito ang kabuuan ng ating balita sa araw na ito ng Biyernes. Maraming salamat. Nakuha natin ang ilang pang RTBM
yan. Diba? O, ikaw talaga paborito mo si Guo. Diba? Okay. So, yan po ang ating RTBM sa ngayon. Okay, tingnan naman natin ang papakita ni RB dito sa atin. I wrote to the NBI to request the biometrics data of both Guo Haping and Alice Guo, looking to compare their fingerprints. Atin pong nakuha ang kanilang fingerprints at sa kasalukuyan ay ito ay ina-analyze. Nakuha din po natin na may Alice Leal Guo na nasa database ng NBI. Ito po ang Alice Guo na yon. Friends, I want you all to take a good hard look at this document. Same ang birthday sa birth certificate ni Alice Leal Guo na tumakbong mayor, July 12, 1986. Pareho ang spelling ng pangalan, pero ibang-iba ang mukha. Sir, galing, this document came from NBI. Yes, sir. This is the NBI clearance of Alice Guo, complete with picture and biometrics. Ngayon ko lang nakita yan, sir, pero kung ang NBI i-presume ko na yan na yun, sir. This was submitted to the committee. Submitted to the Yes, sir. Official document. Yes, sir. So, merong ngayong fingerprint ang BOI, may fingerprint ang NBI. Kayo ang competent agency to match. Pwede nyo bang gawin yan para sa committee? Yes, sir. May dactyloscopy division kami, sir. Yun Meron ang determine whether or not the fingerprint ay parehas. At yung katanungan kanina ni Senator Ontiveros, sir, tinanong ko kung tapos na. Hanggang ngayon pinag-aaralan pa nila, sir. Meron I think the committee already communicated with NBI na i-match. Yes, sir. Na-match na ba? Pinag-aaralan pa, sir. Hindi pa tapos, sir. Hindi pa natapos. Pero nag-umpisa na yung matching. Opo, sir. Kailan matatapos? Itatawag ko ngayon, sir, kung kasi tinawag ko kaagad kanina, pati pinapuntahan ko na rin yung address ng nag-request ako dito sa NCR na pupuntahan yung address nung 2005 clearance. Wala pang feedback, sir. Baka pwede niyong tanungin kung pwedeng mabigyan tayo feedback bago matapos ang hearing. Yes, sir. Tatawag ko Kasi ngayon, sir. andyan na yung galing sa BOI, which is importanteng ebidensya. Meron na kayo nakuha. Simple na lang ito, ma-match na lang natin. Ako confident ako, 100% ako na ma-match yan. Okay. Yon. Okay. Yan yung nangyari nitong mga nakaraan. Bago nalaman nila na iisa lang. Tama? RB? Iisa lang ang fingerprints, iisa lang yung whereabouts ni Goo, tsaka nung nasa, na yon. Sino pangalan ba? Leo? So, iisa lang din ang, yung isang kapareho niya at saka si Mayor Goo, iisa lang daw pong tao yun. Bakit may picture na iba? Okay, dito po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito ng Biyernes. See you next Monday.